Ang Pilipinas ang nangunguna sa Southeast Asia at ikaapat sa buong mundo bilang most sleep-deprived nation o bansang mayroong kakulangan sa pagtulog, ayon yan sa Philippine Society of Sleep Medicine Incorporated o PSSMI. Sinabi ni Dr. Jimmy Chang, ang presidente ng PSSMI, kung hindi pa maagapan ang naturang sleep epidemic ay maaari pa itong lumala. Dagdag pa nito, maraming Pilipino ang handang magsakripisyo ng tulog para sa ibang bagay. Dalawa sa mga pinakakaraniwang sleep disorders na nararanasan ng mga Pilipino ay insomnia o hirap matulog at sleep apnea o pagkaramdam ng pagod kahit na nagising na. Pero sapat na ba ang 8 oras na tulog? Ayon kay Dr. Chang, hindi lang ang haba ng tulog ang sukatan ng isang magandang tulog. Bagamat inirerekomenda ang 7 hanggang 9 na oras na tulog para sa mga matatanda, mahalaga rin ang tamang oras ng pagtulog. Dapat daw ay sundin ang cycle ng araw at gabi dahil sa ganitong paraan nakadisenyo ang katawan ng isang tao. Payo niya, iwasan ang mga sumusunod na karaniwang sagabal sa pagtulog ng mga Pilipino, gaya ng paggamit ng gadgets bago matulog, pag-inom ng kape sa hapon, regular na pag-inom ng alak, at mga late night na workout sa gym. Ayon sa PSSMI, ang kakulangan ng tulog ay maaaring magdulot ng mataas na panganganib ng pagkakaroon ng hypertension, stroke, sakit sa puso at cancer. Pero kaya ba ng mga Pilipino ang sapat na tulog sa ngayon? Gayunman, sinabi ni Dr. Chang na ang kakulangan sa tulog ay hindi na lamang personal na issue, kundi isang social problem. Nakatulong din ang kasalukuyang kultura ng trabaho at sistema ng edukasyon sa bansa. Maraming kumpanya ang sumusunod sa oras ng trabaho ng mga kanlurang bansa, kaya't napipilitan ang mga Pilipino na magtrabaho ng mga night shift. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.